Hallelujah. Praise God. Grabe, Lunes na naman. Ay, linggo na naman. Tapos lunes na naman. Tapos, walang pag dumadating yung biyernes, Webes, pakiramdam ko kinabukasan, linggo na eh. Di ba? Kasi ganun kabilis eh. Pag natapos yung Webes tuloy, biyernes, Sabado, linggo. Andito na naman ulit tayo. But, yung first Sunday of every month is something that I always look forward to. Dahil meron tayong celebration ng Santa Cena. Tsaka ako yung nagli-lead ng praise and worship. Sa totoo po, yung pinaka-paborito ko po talaga na portion ng service is when we praise and we worship God. Di baling nang maubusan ako ng boses sa pagpipreach later on. Basta pag yung kakanta ko, ibibigay ko sa Panginoon yung everything that I've got. Wala akong ititira. Because that is my promise to Him. Ang sabi ko nga sa inyo, akala ko may sakit ako, akala ko may cancer ako sa lalamunan. At kami ni doktora natatakot kung anong mayayari sa akin. I was so afraid. Kahit na magka-cancer ako, mabuhay man ako, alam ko, hindi na ako magsasalita. Paano mag-aabogado? Paano ako magpapastor, hindi ako makakapagsalita? Paano kakanta? Hindi, wala na. Tapos na lahat yung career ko, kumbaga. Papakainin na lang ako ni doktora doon sa bahay siguro. Okay, magboboy na lang muna ako doon sa bahay namin. But basically, it is the fear na para magiging useless ka sa Panginoon. But then I promise to God, nagdadasal ako noon. Hindi ko pa alam kung anong magiging resulta ng biopsy test ko. Sabi ko sa Diyos, Lord, here is my promise to you. Kung kunin mo man ang tinig ko, ang boses ko, the last name that I will call will be your name, Jesus. And the last song that I will sing will be a song of praise. Yung pinakahuli ng boses ko, at ganun din sa buhay natin, yung pinakadulo ng buhay natin, ang buhay ko, tungkol pa rin kay Jesus. And last Sunday, I think it was Wednesday, yung holiday, napunta ako sa Manila kasi I met with my friends na tagal namin din nagkita-kita, kasi nasa abroad yung dalawa naming barkada, ng college. Isa nasa Chicago, isa nasa England. Tapos salit-salitan ng yung pagpunta, minsan tatawag naman sa akin, papauwi na, hindi ako makaalis agad sa trabaho. But last Wednesday, finally, nagkita-kita kami. For 3 hours. 3 hours. Kasi pa-flight na pabalik. But nonetheless, bumiyahe ako ng, kasi tagal namin hindi nagkakakwentuhan. At yung 3 oras namin, kumakain kami, kukwentuhan. Alam niyo ba, sa dulo ng aming conversation, 1 oras, sa akin nakakako, simula pa lang, yun ang pinag-usapan namin. Alam mo kung pinag-usapan namin? Tungkol sa Diyos. At nagulat ako doon sa naging topic ng aming discussion kasi they brought up yung aking pagiging pastor. But I was so surprised with my friend na nung nag-uusap kami, dati siyang seminarista. Pero nagulat ako na yung sinasabi niya, iba na, Parang hindi na daw siya ganun ka-religious. He doesn't even believe that some of the Bibles are real, like Genesis or the book of Revelation. Hindi daw yun totoo. It's masyado daw literal ang interpretation. But then I was more alarmed when he said about Jesus Christ. Itong question na ito, Kung totoo daw si Jesus na Diyos, bakit kailangan siyang mamatay? And I was surprised, kasi galing siya sa seminaryo. And I thought that this is something that should not escape you. Maari mong tanggihang unawain, pero you could never dismiss it as a fact that Jesus died for us. But now, here I am, and I'm trying to explain to him, bakit kailangang mamatay si Jesus? And so short the time, hindi ko ma-discuss lahat sa kanya kasi igsigsi na ng panahon namin. Even nga yung heaven, he started the question na wala daw totoong heaven as we describe it in the Bible. Kasi yung ibang religion also have another description of heaven.
At hindi daw binabanggit sa Biblia yung heaven. Ginawa ko, sinend ko sa kanya yung link, nung nasa eroplano na siya, yung mga description doon sa Biblia of heaven. Ilang beses binanggit sa Biblia yung langit. But there is a lie going around in the world today. Merong kasinungalingang pinakakalat ang demonyo sa kasalukuyan na walang langit at wala ring impyerno. And this is it. At saka, nagulat ako nang pinag-uusapan namin, ang position niya ay kagaya nung dinidiscuss ko sa inyo for the past few weeks about us being saved by our own goodness. Katwiran ito ng marami sa atin. Basta wala akong inaagrabyado, wala akong kasalanan sa mga tao, okay kami ng Panginoon. And is that really true? We have discussed this maraming beses na, that this is not about us being good, hindi yung dahil mabait ka, kumakanta ka, tumutugtog ka dito, nagdo-donate ka. It's not about that. It's about you accepting Jesus as your Lord and Savior. Kasi siya lamang ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. At pag wala si Jesus sa atin, wala. Useless itong lahat ng ito. Now I have to explain again to this one person, to my friend, bakit kailangang mamatay si Jesus sa krus? Kung totoong Diyos si Jesus, bakit siya kailangan mamatay? Siguro kayo natatanong nyo rin ito, di ba? Nung hindi pa kayo mga Kristiyano, or even up until today, this question lingers to you. May mga magtatanong sa inyo ng mga hindi Kristiyano, kung totoo yung Jesus mo, bakit namatay? Diba? Kung totoo yung Diyos mo, bakit siya namatay? And this is the question that we will answer today. If God is real, bakit kailangan? If Jesus is God and He is real, bakit kailangan mamatay si Jesus? Why Jesus had to die? And this we will find in Hebrews chapter 10, verse 7 to 10. Sabi dito ng Panginoon, Then I said, Here I am. It is written about in the scrolls, I have come to your will, O God. First Christ said, Sacrifices and offerings, burnt offerings, and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be made. Then He said, Here I am, I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus. Let's all bow down our heads and pray. Lord, thank you sa salitang itong iyong ibinigay. Nawa, O Diyos, ay muling buksan mo ang aming puso at isipan, maunawaan namin ang mga bagay na nais mong ihayag sa amin. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Bakit kailangan mamatay si Jesus? Sa binasa natin, malinaw sinasabi, Jesus had to die as a sacrifice. Kailangang mamatay si Jesus bilang sakripisyo. Para saan? So that you and me can be made holy. Para tayo ay maging banal. Kasi on our own, we can never be holy. Sino ba sa atin dito ang pwedeng magsabi na ngayon, saksakan ako ng banal? Sabihin ko sa iyo, hindi ka banal, hangal ka. None of us is holy. But why do we have to be holy? Through the sacrifice of Jesus Christ, the last and final sacrifice to be made for our holiness. Why do we need to be holy? Because only those who are holy can enter the kingdom of God. Kasi yun lamang mga banal ang siyang makapupunta sa langit. But then again, you say, paano yun? Hindi nga ako banal. Exactly. Kung ikaw lang, ay kahit anong gawin mo, wala kang pag-asa maging banal. Pwede ka lang magmukhang banal. Kaya tayo, nagkaroon tayo ng focus on the external appearance of holiness, not the internal appearance. Kaya yung iba, may mga relihiyon, would like na pag nag-gather, lahat nakaputi. Di ba? Kailangan lampas dito sa gitna ng binti, ang minimum ng haba ng damit. Kailangan hindi ka nagpuputol ng buhok.
Kailangan meron kang belo. O kailangan may mga daladalang kandila. There's so many symbols of holiness. But we are not becoming holy. Hindi tayo nagiging banal dahil nagsuot ka bigla ng puti. What are we trying to do? We're trying to have that appearance of holiness. Meron akong isang kilala na politiko. Kilalang politiko ito, yung pamilya nito, they have control of an island dito sa Pilipinas. Parang kulto ang kanilang religion. But they are also the leaders of a cult, Isang kulto. Pag sila yung nag-gather, yung doon sa island na ito, sila lang ang mayaman. Halos lahat ng tao mahirap. Sila lang ang mayaman. At sila ang mayor, sila ang governor, sila ang congressman, na halos pag-aari nila yung buong isla. And when they gather, when they pray, makikita mo, ang gaganda ng tignan, puting-puti. Ang hahaba ng suot, ang haba ng buhok. However, this mayor, kaibigan ng mayor na kliyente ko. And I am serving him. So mag-friend sila sa Facebook. Tapos sa Facebook, nakikita ko yung mga posting. Aba, yung pag nandun sila sa island, talaga namang puting-puti, haba ng damit. Nakaganon pa. Pag nag-post na, doon sa kanyang social media post, nakabikini na. Nakapos na. Sexy na, di ba? Pero pag bumalik sa isla, papakita doon sa mga tao, banal tayo. Sister. Halos hindi maibo kayo, sister, God bless you. Pero pag lumabas at nagsalita, pag nagsalita, kita na yung alangala. Di ba? So we are just trying to create this image of holiness, but we are not being holy because of this image. Sa mata ng Panginoon, hindi pa rin tayo banal. Bakit? Because Jesus is not in you yet. Dahil wala si Jesus sa puso mo. You have not accepted Jesus as your Lord or Savior. Hindi si Jesus ang laman ng puso mo, it was somebody else. May iba kang Diyos, may iba kang sinasamba. Either sumasamba ka sa Diyos-Diyosan or sinasamba mo yung sarili mo na ginawa mo ring Diyos. Marami tayong substitute sa Panginoon, but whoever that is not God that is in your heart. And therefore, hindi tayo nagiging banal. And this is the requirement of our entering heaven, that we have this holiness. But we are not holy. Hindi naman tayo banal. So anong gagawin natin? That is the reason for the sacrifice of Jesus Christ. Yung sinasabi ko sa inyo noon na imputed righteousness. Yung kabanalan ni Jesus, iginawad sa atin. Ipinahiram sa atin ni Jesus yung kabanalan na yan para maging karapat dapat tayo na humarap sa kanyang Ama. That is the reason for the sacrifice. Bakit kailangang magpalit ka ng anyo, ng kasuotan bago ka papasok sa langit? And look at this, in the story of the prodigal son, in Luke chapter 15, verse 22. Anong nangyari doon sa prodigal son nung umuwi na siya? Di ba, nilustay niya yung pera, bigay ng tatay niya sa kanya, tapos hanggang dumating yung famine, yung taggutom, tapos wala siyang makain, pati pagkain ng baboy, hindi siya pinapakain. Sabi niya, buti pa dun sa bahay ng tatay ko, kahit yung mga alipin kumakain, so bumalik siya. So yung tatay niya, hindi siya pinagalitan. Pero expectation ng anak, magagalit sa kanya. Kaya sabi niya, wag niyo na po akong papasukin. Gawin niyo na lamang po akong alipin, basta makakain lang ako. But look at what the father did. The father asked the servants to bring the finest robe in the house and put sandals on him before he entered the house. Binihisan muna siya ng ama. Sinuotan ng sandalyas. Because you cannot enter the house of the Father
na mukha kang gusgusin. Bibihisan ka niya. At sino yung kasuotan na ibinigay sa atin ng Panginoon para may karapatan tayong pumasok sa langit? Look at what happened here in the prodigal son. Yung anak na ito, he has committed a lot of faults and a lot of sins. Ang dami niyang kasalanan. But, simply because pinatawad siya ng ama at binihisan siya ng bagong bihis, pwede ka nang pumasok ngayon dun sa tahanan. The same is true with us entering the kingdom of God. Pag lumapit ka dun sa ama, anong itsura mo? Gusgusin ka pa rin, kapatid. Batik-batik ka pa rin ng dami mong kasalanan, yung damit mong suot, maruming-marumi yan. Because you as a man can never clean. Hindi mo kayang linisin yung damit mo. So what will the Father do to you? And what the Father did, kinuha niya yung bagong damit at ipinasuot sa iyo. So that when the Father sees you inside this house, hindi niya makikita yung gusgusin na ikaw. Hindi niya makikita yung marumi na ikaw. Yung punong-puno ng kamalian at kasalanan, hindi yun ang makikita niya. Ang makikita niya, yung bagong suot mo na damit. Makinis, malinis, pati ang paa mo, malinis. This is what Jesus is to us. Siya ang ating bagong kasuotan para tayo makapasok sa langit. Even if we knock at the door of the Father, you cannot just come in. Hindi ka basta-basta makakapasok. Unless you have this new clothing, yung bagong bihis mo, na titignan ng Ama. Kahit mahal ka niya, kung hindi ka nakasuot ng tamang kasuotan para pumasok sa kanyang kaharian, sa kanyang tahanan, hindi ka makakapasok. So the Son had to accept first the new clothing na ibibigay sa kanya. At yung anak na ito na bumalik, of course, he was so repentant. Dahil nakita niya yung kabutihan ng kanyang ama. Na despite of all the failures of his life, eto pa rin siya. Binihisan pa rin ng ama. Tayo po ganun din. Sa buhay natin, tayo, lahat na lang yata ng kapalpakan nagawa na natin. Amen? Oh. Ayaw niyo umamin? Sa haba ng panahon ng pagkakabuhay natin dito sa mundo, pag binilang yung mga maling ginawa natin versus dun sa tamang ginawa natin, ay sigurado ako, lamang na lamang yung maraming mali na ginawa natin kaysa dun sa tama. Kasi nga, ang akala natin, kagaya nga nung kinukwento ko sa inyo ng kaklase ko, na yung kabanalan natin, okay na ako sa Panginoon, okay na ako sa langit, basta I'm doing good. Basta gumagawa ako ng mabuti. But what is good? Ano yung mabuti? Marami sa ating interpretation of doing good is not doing bad. Ako'y gumagawa ng mabuti dahil hindi ako gumagawa ng masama. Really? Sa totoo lang. Nadami ng commandments sa Biblia. 600 plus yung utos sa Biblia. Ginawa na lang ng Diyos 10. 10 na lang. Sabi niya, masyadong komplikado ito lahat. Ang dami. Sige, 10 na lang. A simple commandment. I am the Lord thy God. Huwag kang sasamba ng ibang Diyos. But many, makikita natin, nagpaparada, may bit-bit na Diyos-Diyosan doon sa kanilang mga balikat. When I was a Catholic, ang depensa ko noon, hindi namin sinasamba yung mga rebulto na yan. Anong ginagawa nyo? Pinupunasan lang namin yung paa. Tapos,
pinupunas namin sa katawan namin na may sakit yung pinunas namin sa kanyang paa. Bakit? Kasi baka kami ay gumaling. Diba? Hahawakan ko yung buhok. Bakit? Para swerte ako. Diba? Sino hinahawakan mo ng buhok? Yung imahe ni Maria. Diba? O, tapos, sasayaw yung Santo Niño. Sinasayaw yung Santo Niño. Dati yung costume ng Santo Niño, isa lang. Ngayon, may basketball player na Santo Niño. May magsasaka na Santo Niño. May flip-topper na Santo Niño. Lahat na lang ng klase ng bihis ng Santo Niño, meron. At kailangan, isasayaw mo yung Santo Niño. Ano? Bakit? Kailangan mo isayaw yung Santo Niño. Kasi hindi niya kayang sumayaw mag-isa. So, isasayaw mo siya. Bakit? Anong meron? Blessing. Ano? May blessing yan. So, sino nagbe-bless sa'yo? Yung Santo Niño, hindi yung Diyos. Last time, nagpapagupit kami ni Jayden. Nakita ko, merong rebulto ng Mama Mary nandun sa loob ng glass. Tapos sa ibabaw, meron siyang maliit na butas. Ganun. Tapos nakita ko yung loob nung glass casing na yun. Ang daming pera. Hinuhulog ng mga tao. Pero mas madami yung kulay orange. Yung 20-20 lang. Siguro may nakita ako mga 1-2 piraso ng 100. Pero karamihan orange. Kaya kung yun ay mga bulaklak, mukha lang siyang santan. Ang alay doon kay Maria. Tinitingnan ko mabuti. Kung hindi sinasamba ang rebulto na ito, para saan yung pera? Para kanino yung pera? Bakit siya hinuhulugan ng pera? Bakit? Alay. Sinong inaalayan? Yung rebulto. Sa binasa natin dito, yung burnt offerings, sacrifices, iniaalay yan sa Panginoon. But even that, sabi ng Diyos, ayaw ko na yan. Ayaw ko na yan. Because there is one sacrifice that I need. It was Jesus. Jesus was the final and ultimate sacrifice na kinakailangan. Wala nang iba. Hindi nyo kailangan maghulog ng 20-20 doon sa mga rebulto. Bakit, kung di mo sinasambayan, bakit mo siya hinuhulugan ng 20 pesos? Anong ginawa mo doon kay Virgin Mary? Ginawa mo siyang slot machine sa casino. Huhulugan mo ng 20, aabangan mo, baka tumama. Di ba? Iba nga, barya-barya pa, hinuhulog eh, di ba? Ginawa talagang slot machine para sa... Dapat nilagyan na nila ng ganun yun, eh. Para hihilahin pagkahulog mo, kasabay ng prayer, patamain mo naman yung 2.25. Ganun. That is what we do. But we need a new clothing. And this is all we need. Jesus Christ. Now, was it easy for Jesus to be the sacrifice for all of us? Madali kaya kay Jesus na naging sakripisyo? Kasi tanong ng kaklase ko sa akin, kung totoong siya ay Diyos, bakit siya kailangan mamatay? Para bang option yon? Pwede namang hindi. Diyos nga siya eh. Tama. Pwede man siyang hindi mamatay. But the Bible says, it is God who said that the wages for our sin is death. Ang kabayaran ng ating ng kasalanan ay kamatayan. We are destined to die. Mamamatay tayong lahat. That is a given. Ngayon, dahil makasalanan tayo, kailangan pagbayaran yung ating mga kasalanan. And these sins, sabi nga sa Biblia, that we read, hindi na siya sapat to pay for our sins. Hindi niya binura yung ating kasalanan. Yung sacrifices and offerings is no longer sufficient to pay for our sins sa sobrang kasamaan ng mga tao. Somebody had to pay for that debt. Yung kamatayan, may magbabayad. Kailangan bayaran yung kamatayan because while the Lord is loving, the Lord is also just. Ang Diyos ay makatwiran din. Hindi niya pwedeng basta burahin lahat ng kasalanan nyo ng walang consequences. Hindi po pwede yun. Dahil walang katarungan dun.
Gumawa ka ng kasalanan, may kaparusahan, may magbabayad. But here is the payment. Ang ginawa ng Diyos Ama sa langit, ang pambayad sa iyo, yung kanyang anak na si Jesus. No, kung ako yung anak, at alam ko na pambayad ako ng kasalanan ng iba, will that be easy for me? It's gonna be hard. Napakahirap nun. Kahit na si Jesus. And look at what happened to Jesus in the Garden of Gethsemane. Yung sa agony in the garden. In Matthew 26 verse 39. Dito mababasa natin yung agony ng ating Panginoon. At tumatawag siya sa Ama. Sabi niya, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will." Si Jesus na ito, mga kapatid. Si Jesus na ipinadala ng Diyos. The incarnation of God Himself. Ang Diyos na nagkatawang lupa. Pero dahil siya, nung nagkatawang lupa, siya ay naging totoong tao. Ibig sabihin, yung nararamdaman mong takot, nararamdaman niya. Yung hapdi ng hagupit sa iyong balat na mararamdaman mo, nararamdaman niya. Kung masakit yung ipako sa krus, mararamdaman niya yun. Yung sibatin sa tagiliran, mararamdaman niya yun. Kung kayo alam niyo bukas hahagupitin kayo. Na yung halos mga balat, yung mga laman ninyo ay mauka sa tuwing hahagupitin kayo. Hindi kaya kayo matatakot? Kung alam niyo bukas mamamatay ka, ipapako ka sa krus, sisibatin ka, hindi ka kaya matatakot? Makakapag-inom ka pa kaya? Parang yung mga naghahampas dugo, bago maghampas dugo, mag-iinom muna para daw anesthesia. Kung alam mo ito na mamamatay ka, anong pakiramdam mo? Matatakot ba kayo? Pag sinabi ko sa inyo, bukas, patay ka na. Brother Randy, bukas, masasagasaan ka ng pison. Kaya ang nicho mo, 1 inch lang ang taas. Yung makakatakot yun? Nakakatakot yun eh. Masagasaan ka ng pison, bagal-bagal eh, nasagasaan ka pa rin. Di ba? Kung yun ang kamatahin mo, alam mo yung circumstances of your death, matatakot ka. And this is what Jesus was feeling. Kaya sabi niya, Lord, baka naman, just in case, na po pwede mong kunin sa akin ito, alisin mo na lang. Pero, kung yun ay nais mo. Alam mo yung agony ni Jesus Christ? What is the greatest agony of Jesus Christ? His greatest agony ay yung alam niya na mula sa araw na yun, yung oras na yun, pagkatapos niyang manalangin, iiwanan siya ng tingin ng kanyang Ama sa langit. Jesus is the Son of God, Son of Man. Sabi ng Diyos nung binabaptize si Jesus, "This is my Son, with whom I am pleased." Ina-acknowledge siya ng Diyos. Paborito siya. His one and only begotten Son. Kung iisa lang ang anak ninyo, di ba spoiled sa inyo yan? Mahal na mahal nyo yan. Pero on this day, aalisan ng Panginoon ng tingin si Jesus. Bakit? Sinong titignan ng ating Ama? Sa araw na yon? Ikaw. Kayo. Ako. Tayo. Hindi niya titignan muna si Jesus. Sasabihin niya kay Jesus, "Sandali lang anak. Kailangan nila ako." Just imagine this. To give you a human face nung mangyayari dito sa araw na ito. Halimbawa yung aking bunso, si Jaden.
Alam kong mapapahamak siya. Halimbawang nakabitin siya sa bangin. Yung aking bunso, di ba? Mahal na mahal ko yung aking anak. Kaya lang dito sa kabila, mayroong isang bus ng mga taong hindi ko kilala. Marami nga sa kanila, gumagawa pa ng masama sa akin. Pero, sasabihin ko dun sa aking anak, Jaden, pasensya na muna. Ililigtas ko sila. Ano kayang mararamdaman ng anak ko pag sinabi ko yun sa kanya? Diba iiyak yun? Sabihin mo, Dad, unahin mo ko. Anak mo ko eh. But Jaden knows that at that time, hindi ako makikinig sa kanya. Jaden knows that I will allow him to die on that day. Alam niyo kung gaano kasakit yun para kay Jesus? Na on that day, alam niya, hahayaan ng Diyos Ama sa langit na siya'y mamatay para sa iyo. Ikaw. What have you done? Kumpara mo dun sa value ng buhay ng ating Panginoon. That's why when the Lord was being crucified, He was crying out to God. Sabi niya sa Ama, Eli, Eli, sabachthani. Diba? My God, why have you forsaken me? He was reciting a passage in the book of Psalm. But that is exactly a lamentation of the heart of Jesus. Because on that day, the Father have forsaken Jesus. So when you say, bakit kailangan niyang mamatay? Diyos naman siya. You don't understand how difficult it is. Gaano kahirap para kay Jesus. Gaano kahirap para sa Diyos Ama sa langit na isakripisyo yung kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Para kanino? Para sa iyo. Para sa iyo. And now you're questioning still, bakit siya kailangan mamatay? Dahil sa iyo. That's the answer. Bakit kailangan mamatay si Jesus? Dahil sa iyo. And my son, if I am the father, doon sa kwento ko sa inyo, how do you think the father feels? Ano sa tingin niyo ipakiramdam ng ama? Habang pinapanood niya yung anak niya na hinahagupit, inaalipusta, ipinapako sa krus. Kayo bilang mga magulang, pag nakita niyo yung anak niyo, kagaya doon sa example ko, na nahuhulog sa bangin, pero alam mo hindi mo siya maililigtas kahit may pagkakataon kang iligtas siya. Kasi kailangan unahin mo itong mga ito. Ako, ikaw, tayo na mga walang kwentang tao, inuna ng Panginoon. Para saan? Para sa pag-ibig. Ganun kasimple, kapatid, kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Nauunawaan mo na ba kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa iyo? Kung papaano yung pagsasakripisyo ng anak, hindi lang si Jesus ang nahirapan. Pati yung Ama sa langit, Jesus knew it will be hard. It will be painful. He will die of an agonizing death. And He was trembling in fear, and yet He was obedient to the Father. Kaya siya namatay bilang pagsunod sa Ama. Because He knows that that is the will of the Father. The agony of Christ is about God giving you more favor than Him on that one particular day. Nung araw na yun, ikaw ang tinignan ng Panginoon.
That was the agony of Jesus. And yet, He accepted it. He knew that from that hour until His death, the Father in heaven will remove His gaze upon the Lord. And look at us. The Father will see the need to save us because if He does not want us to perish. Ayaw ng Diyos Ama na tayo ay mamatay. And there is only one way to save you. Jesus. He is our only way. So why did Jesus had to die? It's because of the Lord's immeasurable love for you and me. Kaya kailangan mamatay ni Jesus dahil sa hindi masukat na pag-ibig ng Ama sa iyo. And the Lord said, for God so loved the world. Ikaw yun, kapatid. Ngayon, alam mo na ba kung gaano ka kamahal ng ating Ama sa langit? Now do you understand? Nauunawaan nyo na ba kung gaano kayo kamahal ng Diyos Ama sa langit? If you do, kung alam mo na mahal ka ng Diyos Ama sa langit, why do we keep on living our lives like this? Why is Jesus the last of our priority? Simple lang ang sabi ng Panginoon. Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, believe in Jesus Christ. Maniwala ka kay Jesus. But there's still so many people who doesn't believe in Jesus. Sabi ko nga sa inyo, ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano, pag sinukat mo sa kasalanan, pare-pareho lang tayo. Lahat tayo makasalanan. Because the Bible said so. Lahat tayo nagkasala. All of us has fallen short of the measure of the glory of God. Then what separates us from the world? Jesus. Jesus separates us from the world. Si Jesus lang ang tanging dahilan kung bakit ang tawag sa iyo ay Kristiyano. Si Jesus lang ang tanging dahilan kung bakit tayo maliligtas at sila ay hindi. That's the only difference. But if Jesus is in your life, is in your heart, why are we like this to Jesus? Bakit ganito tayo sa Panginoon? The question to all of us right now that we must answer. Ito kahit ako hindi ko po malalaman ito. Not any one of us will know this. Only the Lord will know this. Your answer to this question, again, uulitin ko sa inyo. And Jesus will ask you, at ikaw ang sasagot sa Kanya. Wala pong grado ito sa church. No one will know if your answer is right or wrong. But Jesus will ask you and continue to ask you, at tinatanong ka pa rin niya hanggang sa ngayon, ako ba ang nasa puso mo? Am I the God of your life? Ako ba ang Diyos ng buhay mo? That is an answer. That is a question na ikaw lang ang makakasagot. Is God, is Jesus the Lord of your life? Is He the sentro? Siya ba ang sentro ng buhay mo? Lahat ba ng ginagawa mo ay para sa Kanya? Para kanino at narito ka? If you are here because of Him, are you excited to be here because of Him? Excited ka ba to be here every Sunday because of Jesus? Amen. Excited ka ba to be here because of Jesus? Lumalakas na. Natitinig na ng konti ni Lord. Sabi ni Lord, ha? Excited ka ba na naririto ka because of Jesus? Excited ka ba that you're here because of Jesus? Amen. That's it.
So when people ask you, pag tinanong ka ng mga tao, ligtas ka ba? Ang sagot mo, Amen! Ay, oo naman! Sure na sure ako. Pag tinanong mo ako, ligtas ka na ba? Nagugulat sila sa sagot natin. Yabang naman ito. Ay talagang mayabang ako. Kasi anak ako ng Diyos. Kung yung tatay mo Diyos, hindi ka ba magiging proud? Di ba? Kung tatay mo ay si Manny Pacquiao, di ba? Abay, proud na proud ka. Sino tatay mo? Ay, pabansang kamao. Manny Pacquiao. Grabe yan. Ikaw, sino tatay mo? Si Ernesto Bucanig. Nasa Bilibid. Ay, proud ka ba nun? Baka sabihin mo na lang, wala po, ano po ako, putok sa buho po ako, hindi ko po kilala tatay ko. Di ba? Mahiya ka eh. Yun, ama mo pa lang sa lupa yun ha, kapag malaki mo. Eh, paano pa yung ama mo sa langit? That's why Christians declare. Christians declare. Hindi nahihiya na sabihin siya ay ligtas, na ang Diyos niya ay si Jesus, na siya ay pinili ng Panginoon, na si Jesus ay nasa puso niya. So when you shout the name of Jesus, you shout it with all your heart and with all your voice, sagad na sagad. Kaya pag umaawit tayo, talaga namang awit na bigay. Halos mabulot na yung esophagus mo ng kakasisigaw ng pangalan ni Jesus. Because you are proud of your Father, of your God, the Lord that you serve. You are proud of Him. Because of Him, I am saved. Amen? Without Jesus, I will never be saved. I will never be good enough. Pero dahil sa Kanya, I am good. I am good to go to heaven. Because of Jesus. Amen? That's the reason He died. For you to have this assurance that you will go to heaven and have this eternal life. Amen? Let's all stand up and pray. Hallelujah. Oh, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, God, for everything that you have done for us. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin at ginising mo ang aming mga pusong natutulog. Sa mahabang panahon, Panginoon, ganito lang ang pagiging Kristiyano namin. A-attend ng church para makita ng mga tao, magbibigay ng konti para makasabay lamang sa iba. Aawit para lang sabihin na ako'y umaawit, tutugtog, para lang sabihin na ako'y nasa music ministry. But the truth of the matter is, Lord, I am not here for you. I take for granted, Lord, this name, Jesus. I take for granted yung iyong ginawa. Na nang dahil sa pagkakapako sa iyo, ngayon ako'y ligtas. I take for granted na lahat ng kasalanan ko, binura mo. I take for granted the fact na mahal mo ko kahit hindi naman ako kaibig-ibig. I take for granted yung lahat ng biyaya mo sa akin, Panginoon. Akala ko normal lang ito. I breathe air, humihinga ako, naaarawan ako, may bubong ako, may sasakyan ako, kumakain ako. Lots of times I don't even spend time to thank you for all of these things. Nabuhay pa ang magulang ko. That they're still here to provide for me, to guide me. There are times, Lord, I even think na obligasyon lang nila ito. At hindi sila biyaya sa buhay ko. So many things in my life, oh God, that I should be thankful for. Kinalimutan ko. Kasi ang tinitignan ko, ang mundo na ito. But now, Lord, now I see. Ako'y dating bulag. Ngayon'y nakikita ko na.
Kung gaano kalawak ang pag-ibig mo sa akin, ay hindi ko masusukat, Panginoon. Na hindi ko nga maunawaan bakit mahal na mahal mo pa rin ako. Ako ito. I mean, look at me, Lord. Palpak ang buhay ko. This life is not perfect. I'm not good. Nakaalala lang ng mga tao, mabuti ako. But you know me. Ang dami kong pagkukulang sa'yo. And yet, mahal na mahal mo ko. Kahit na hindi ko sinusuklian ng pag-ibig, yung pagmamahal mo sa akin, you still love me. And I am eternally grateful, O God, sa pag-ibig mo sa akin. Hindi ko kayang sukatin, hindi ko kayang bayaran. Ang kaya ko lang, Panginoon, magpasalamat. At sa dakilang pagmamahal mo, inakay mo ako hanggang pupunta sa lugar na ito. Kasi ang gusto mo, madinig kita. Makasama kita. At dahil sa pag-ibig na yan, Panginoon, I am alive. I am well. And I will serve. I will praise. I will worship. I will love others, God, as you proclaim. I will sing hallelujah and praises to your name. I will exalt your mighty name. Itataas ko ang pangalan mo. Saan mang sulok ng mundo, nasaan man ako, ikaw ang itatanghal ko. Sa aking tahanan, sa aking trabaho, sa aking eskwelahan, Panginoon, pangalan mo ang sasambitin ko. And today, Lord, even as we speak, marami sa amin ang may mga karamdaman sa aming mga katawan. And Lord, we continue to pray for all of them, Lord. Para kay Papa, kay Sister Carolina Boat, and those who are ailing right now, ang mga may karamdaman sa araw na ito. Let your healing hands be upon them. Kung ikaw ay isa doon sa mga may karamdaman ngayon, I want you to put your hand where it is, kung saan ka may sakit. And just pray. Just pray. And ask God for this one favor. Put your hands nasaan ang karamdaman mo. And let us pray to God. Heavenly Father, you are our God, our King, our great healer. Without you, God, we are nothing. At dahil sa iyo, Panginoon, alam namin, kaya mong igawad sa amin ang kagalingan ng aming karamdaman. Heavenly Father, let your healing hands be upon us today. Heal us, O God, and allow us to be your witnesses. Allow us to testify about your goodness. Let your name be exalted through this miracle that you're going to perform to us right now. In Jesus' name, let healing be upon you. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.
Let us prepare for our Santa Cena. Ayan. Pwede na po tayong tumayo at kumuha po tayo ng alak at ng tinapay. Simbolo ng dugo at katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Bago ipinako sa krus ang ating Panginoon, tinawag niya ang kanyang mga alagad sa isang piging. Binigay niya ang tinapay sa kanila, pinamahagi yun at sinabi sa kanilang, itong aking katawan, ang aking katawan, aking iaalay para sa inyong lahat. Pinimigay din niya sa kanila ang alak. Sinabi sa kanilang, ito ang aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang tipan, na ngayon ay ibubuhos para sa kapatawaran ng lahat ng inyong mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat o Diyos sa pag-aalay ng iyong katawan at dugo para sa aming lahat. Amen.